din po ako isang malaking karangalan para po maimbitahan at maging bahagi nitong very momentous and historical occasion for the town of Orion and the province of Bataan. Ngayon pong tapos na ang eleksyon, sana po, katulad ng sinabi ni Ate Mercy, ay magkaisa-isa na po tayo. Siguro simulan po natin sa ating barangay. Alam niyo po, doon po sa kakaunting karanasan at kaalaman ng inyong lingkod pagdating sa politika, para sa akin, ang barangay po ang pinaka mapersonal at pinaka madugong laban sa lahat ng eleksyon na dinadaanan ng ating bansa. Mapa national, mapa provincial, o mapa municipal. Tama po ba? Bakit kamo? Kasi po, sa barangay, laban po ito ng magkakamag-anak. Laban po ito ng mga magkukumpare. Naglalaban-laban po dito ang mga magkakapitbahay. Hindi po natin maiwasan dahil isang political exercise talagang kailangan maglaban dahil pare-parehong gustong manungkulan. At dahil po dyan, may mga personal ties, hindi natin maiwasan na maging personal ang labanan. At dahil personal, siyempre mas masakit, mas magkakaroon ng sugat, mas magiging malalim ang sugat. Kaya po madugo at pinaka-personal po ang laban ng mga barangay. At ngayon pong tapos na itong labanan na ito, at kayo na po ang pinili ng ating mga kabarangay. Sana po ay buksan na po natin ang ating mga kamay sa lahat. Kakampi man o kalaban, sumama man sa atin noong panahon ng pangangampanya o naging katunggali po natin at lumaban po sa atin, sumama doon sa kabila. Ngayon po, tayo na po ang kanilang ama at tayo na po ang kanilang ina. Kaya bilang mahusay na ama at ina, sana po yakapin natin sila pare-pareho. Pwede po ba yun, mga kasama? Salamat po. At gusto ko pong i-acknowledge ang presence ng ating kaibigan at kaibigan po ng Bayan ng Orion, si Dr. Angelito Baluyot. Pagkatapos pong hilumi natin yung sugat sa ating barangay at maging solid na muli tayo nang sa ganon ay sama-sama po natin iahon yung ating barangay, sana po hilumi naman po natin ang mga konting hidwaan sa ating bayan. Kung gusto po natin umarangkada yung Bayan ng Orion, sumabay sa ibang bayan dito sa ating lalawigan o sa ibang bayan dito po sa ating bansa ng Pilipinas, kailangan po may pagkakaisa. Tayong lahat may pamilya, may magulang, may mga anak. Ay, hindi pala tayong lahat, wala pa pala akong anak. Pero may magulang, may mga kapatid. At alam niyo naman, anong pamilya kapag nag-aaway, kapag mayroong dibisyon, ang makakapagpundar at uunlad? Wala sigurong pamilya na kapag nag-aaway-aaway ang mga membro nito, lalong-lalo na po yung ama at ina, na magiging maayos at magiging matiwasay. Ganon din po sa ating barangay at ganon din po sa ating bayan. Kaya sana dito po sa ating bayan, hilumi na rin po yun natin ang mga sugat nang sa ganon ay maging buo na rin po tayo. At napakaganda po ng timing. Siguro pinagpala po tayo ng ating Panginoon, pinagpala po yung ating probinsya, katulad po ng sinabi ng mga unang nagsalita. Dahil ngayon po, kumpara ng mga nakaraang panahon, meron pong unprecedented unity, cooperation, hindi lamang po sa mga politiko, kundi sa lahat ng sektor dito po sa ating lalawigan. Example, sa mga politiko, kami ni Vice Governor Bonjong, parang magkabarkada, magkumpare kami. Ang ganda po ng samahan namin sa Kapitolyo. Ganon din po sa lahat ng mga bukal. Ganon din po sa lahat ng ating mga mayors, ating mga vice mayors, ating mga councilors. Sa labas po ng politika, sa simbahan, sa iba't ibang sektor, sa education, sa tourism, sa agriculture, sa mga private sector, nandyan po si Dr. Baluyot. Ang ganda po ng biyayang ibinigay at ang ganda po nitong sitwasyon na ibinigay ng ating Panginoon.
Kaya bilang ama ng ating lalawigan, nanghihinayang po ako kung hindi natin masasamantala itong napakagandang sitwasyon ng ating lalawigan. Gagawin ko po ang lahat para manatiling buo, manatiling nagsasama-sama ang ating mga kasamahan sa politika at ang ating mga kasamahan sa iba't ibang sektor ng ating lalawigan. Kaya sana yan din po ang ating gawin dito po sa bayan ng Orion. Ilang araw na po nakalipas, nandun po kami ni Mayor Tony Pep sa Baga, kasama po ng lahat ng mayor ng ating lalawigan, kasama po ang representative ng lahat ng sektor ng ating lalawigan. Kinulong po kami ng 2 araw ng ating kasamang experts na sumailalim po kami sa performance governance system. Kasama po ng kapartner natin ISA. Yung ISA po, hindi babae yun ha. Yun po yung Institute for Solidarity in Asia. At doon po sa 2 araw, ginawa po natin yung visioning exercise ng ating lalawigan. Na kung saan lahat tayo represented, lahat ng ating hopes and aspirations at yung ating inaasam-asam na mga pangarap natin sa ating lalawigan ay doon po piniga sa ating mga representative at lumabas po yung ating vision. Ito na po yung ating pinag-uusapan noong nakaraan na tayong lahat dapat nasa isang bangka, lahat nagsasagwan, walang kontra, walang ibang direksyon, tungo sa isang destinasyon. Yun po yung ginawa namin doon sa bayan ng Baga. At ako po'y natutuwa and I'm very proud to announce na lumabas na po yung ating vision. Ito po, hindi vision ni Mayor Tony Pep. Ito po, hindi vision ng inyong lingkod. Ito po, vision nating lahat. Dahil well represented po tayo doon. Hindi lang talaga pwede na tayong lahat ang pumunta doon sa visioning kasi mahirap i-manage. At lumabas na po yung ating vision at gusto ko pong i-announce sa inyo ngayong umaga na by year 2020, Bataan will be the preferred eco-industrial location, thereby attaining the highest Human Development Index in the Philippines. Napakatanyag, napakataas po ng ating vision. Para lang malaman ng lahat, although marami pang magiging panahon para ilatag po ito at pag-usapan ng mas malalim, para lang po malaman ng lahat, yung vision kailangan meron 3 component. Number 1, kailangan may time limit. Kung hindi vision yon, isang panaginip lang yon na okay lang kahit hindi mangyari. Kailangan may time limit, kailangan specific, at kailangan masusukat para maging vision po. Yung time limit by year 2020, pero walang masama kung maaabot natin mas maaga. Yung kailangan mangyari, tayo yung destinasyon ng mga eco-industrial projects. Yung eco po, bago mag-industrial, yun po yung ecology. Ibig sabihin, kailangan sustainable, hindi natin sisirain yung ating kalikasan. At kung ano yung ecology natin o yung kapaligiran natin, kailangan ma-maximize natin para ma-attain at makatulong doon sa ating vision. So, eco-industrial. Pagkatapos yung Human Development Index, ito po ang batayan ngayon o ang sinusukat ng no less than the United Nations para sa overall quality of life ng isang lugar. At every year po may pinapublish na resulta yung United Nations, kaya masusukat po natin. At para po sa kalaman ng lahat, ang ranking po ng ating probinsya at present is number 2 sa buong Region 3, next to Bulacan. At kung hindi mo nagkakamali, number 5 or number 6 nationwide. So kung nagtugma-tugma ang ating mga yung ating mga galaw, kailangan po bawat publication ng Human Development Index, masusukat po natin at makikita natin umakyat sa ranking ang ating lalawigan. Tayong lahat may bahagi dito. Ang ating bayan, ang ating barangay, ang ating sanggunian, ang iba't ibang sektor po ng ating lalawigan. Kailangan i-align po natin yung ating mga galaw towards this vision para katulad nung sinabi ko, para isang bangka
mabilis natin maaabot yung ating vision. So yan po ang kailangan gawin natin sa ating mga barangay. Kaya po, itong susunod na mga panahon, marami po tayong gagawin. Marami po tayong pag-uusapan with regards to planning, disaster preparedness, education, infrastructure development, yung paggawa po ng ating mga iba't ibang mga land use from the barangay to the municipal to the province. Pagdating po sa trabaho, pagdating po sa kalusugan, ang dami po nating i-align from the national, provincial, municipal hanggang sa barangay level. At sa dami po ng kailangan natin gawin para ma-attain po natin yung inaasam natin para sa ating bayan at lalawigan. Sa tingin niyo po ba merong pangpuwang para sa politika? Puwang para sa hidwaan at hindi pagkakasunduan? Sa tingin ko po wala hong puwang para dito sa mga bagay na ito at kailangan magsama-sama po tayo para mabilis po natin makamit ang ating vision. Kaya naman, walang katapusang apila ang ginagawa ng ating mayor, ang ginagawa ng ating EBC, ang ginagawa po ng inyong lingkod at ng ating mga kasamahan na magkaisa po tayo dahil hindi po isa't isa ang kalaban natin. Ang kalaban po natin yung kahirapan, kamangmangan, korupsyon, at dapat magsama-sama po tayo para labanan yung totoo nating kalaban at hindi po yung isa't isa. At ako po'y naniniwala, kung tayo po'y magkaisa at makita po natin yung bunga ng ating mga trabaho towards our vision, sa tingin ko sa susunod na 3 taon, pag dumating muli ang pagsusubok nating mga public servants at nating mga politiko, at muli nating hiniling ang tiwala at pagmamahal ng ating mga kababayan, tingin ko po hindi nila ipagkakaila at hindi po nila itatanggi sa atin dahil naiangat po natin ang ating bayan, naiangat po natin ang ating barangay, at naiangat po natin ang buhay ng ating mga mamamayan. Sa ating mga kasama, I'm very proud of you. Hindi na po ako makapaghintay makatrabaho po kayo come December 1. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataong ito at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bayan ng Orion. Thank you, Governor Abet, for uniting